Kapag hindi sinasadyang mahawakan ang mga tainga ng kuneho ng mukhang kakaibang babae na ito, agad siyang nabubuntis. Ang kwentong ito ay umiikot kay Eugene Hashimiya, na bilang isang bata, ay humiling sa isang nagliliwanag na diwata na nagngangalang Dahlia na sirain ang mundo. Si Dahlia, na kayang gawing supernatural na kapangyarihan ang hiling ng isang tao, ang hiling ni Eugene, at bilang kinahinatnan, halos nawasak ang mundo, at maraming tao ang nawalan ng buhay. Sa kasalukuyan, si Eugene ay isang high schooler na nakatira kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na nagdurusa sa isang sakit na walang lunas. Ang kalamidad, na kilala bilang ang Great Destruction, ay bahagi na ngayon ng klase ng kasaysayan ni Eugene. Ang kanyang guro sa kasaysayan ay nagsasabi sa lahat tungkol sa mga orders, ang mga pinili ng diwata, na pinagkalooban ng mga superpower ayon sa kanilang kagustuhan. Ito ay pinaniniwalaan na ang isa sa mga order ay responsable para sa Great Destruction, ngunit walang nakakaalam kung sino siya. Personal itong tinake ni Eugene at agad na umalis sa klase. Nagigilty pa rin siya sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan, at nakaramdam siya ng kawalan ng katiyakan sa paligid ng mga tao dahil lahat ng tao sa mundong ito ay napupuot sa mga orders na nakikita silang nakakatakot at masasamang nilalang. Isang araw, binisita siya ng diwata na nagbibigay ng hiling na si Dahlia. Tinanong siya kung bakit ayaw gamitin ng isang supernatural na nilalang na tulad niya ang kanyang kapangyarihan. Sinasabi ni Eugene na ayaw niyang sirain muli ang mundo, kaya naman tumanggi siyang gamitin ang mga ito. Gayunpaman, sinabi ni Dahlia na hindi naaalala ni Eugene ang nakaraan at hindi niya eksaktong ninais ang pagkawasak ng mundo, na nag-iiwan kay Eugene na lubos na nalilito. Nawala ang diwata, hinihikayat ang lalaki na gamitin muli ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, si Eugene ay patuloy na naniniwala na siya ang naging sanhi ng Great Destruction, sa madaling sabi na ipinaliwanag niya na nais lamang niya ang superpower na iyon dahil gusto niyang maging tulad ng isang cartoon character na tinatawag na Evil Ranger, na nakikipaglaban para sa hustisya at pangingibabaw sa mundo. Binisita ni Eugene si Seika sa ospital, at ipinakita niya ang kanyang interes sa buhay paaralan ng kanyang kapatid dahil siya mismo ay hindi pa nakakapasok sa paaralan. Naiintindihan ni Eugene ang kanyang nararamdaman at ipinangako sa kanya na makakapag-aral siya kapag gumaling na siya sa kanyang karamdaman, ngunit alam nilang dalawa na nagbibigay ng maling pag-asa si Eugene. Para baguhin ang paksa, inoon ni Eugene ang channel ng balita, kung saan ini-broadcast ang isang ulat tungkol sa isa pang order na inilantad. Sa panunood ng balitang ito, tinanong ni Seika si Eugene kung anong kapangyarihan ang hihilingin niya kung bibigyan siya ng pagkakataong maging order. Sinabi ni Eugene na ang tanging hiling niya ay maging malusog muli ang kanyang mahal na kapatid. Sinabi naman ni Seika na hihilingin niya na sana ay mag-reunite sila ng kanilang mga magulang na pumanaw upang sila ay magkasama. Kinabukasan, sa paaralan ni Eugene, isang bagong babae na nagngangalang Kirana ang sumali sa klase bilang isang transfer student. Ang parehong babae ay nakita ni Eugene sa labas mismo ng kanyang apartment pagkatapos ng paaralan, ngunit ipinangako na hindi niya siya sinundan dito. Sinasabi niyang lumipat siya sa silid sa itaas, at hindi gumagana ang susi ng kanyang apartment, kaya hiniling niya kay Eugene na makipag-ugnayan sa isang locksmith para sa kanya at na-distract siya. Pinili niyang magtiwala kay Kirana dahil lang sa cute siya, na naging malaking pagkakamali, habang naglalabas ang babae ng electric taser at nawalan siya ng malay. Sa kalaunan, nang magkamalay si Eugene, nakita niya si Kirana na nakatayo na may hawak na espada, na nagpapakitang siya ay isang assassin na ipinadala ng kanyang superior, na natuklasan na si Eugene ay ang order na responsable para sa Great Destruction. Sinabi ni Kirana na pahihirapan niya si Eugene hanggang masawi, at sinisisi siya sa pagkasawi ng kanyang mga magulang, na nasunog hanggang sa masawi sa apoy sa panahon ng Great Destruction. Habang tinutusok niya si Eugene, hindi niya sinasadyang na-activate ang kanyang superpower, na nagtulak sa espada ni Kirana sa kanyang tiyan. Hindi naniniwalang nakapaslang na naman siya, nagpanik si Eugene at tumakbo palayo sa kanyang bahay, na paulit-ulit na sinasabihan ng masama ang sarili. Sa kabilang banda, ang espesyal na unit kung saan kabilang si Kirana ay kumikilos din upang mahanap si Eugene. Bumisita si Eugene sa ospital para makipagkita kay Seika, ngunit nakita niya ang lugar na walang laman. Ibinunyag na hindi nasaktan, pumunta si Kirana doon kasama ang ilang mga sundalo, na inihayag na kinuha niya si Seika na bihag upang pukawin si Eugene. Tinusok niya si Seika sa likod, sinabihan siyang pumunta sa lumang gusali kung gusto niyang mabuhay ang kanyang kapatid.
Nawala ng tuluyan si Eugene sa sarili at pinabagsak ang lahat ng mga sundalo doon. Nang mabalik ang kanyang composure sa huli, nagpakita si Dahlia, na ipinaalam sa kanya na si Kirana ay isa ring order na may napakalakas na regenerative powers na halos immortal na siya. Kung bakit nandito si Dahlia, sinabi niyang gusto lang niyang makitang muli nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Upang matiyak na ang kanyang kapangyarihan ay hindi mawawala sa kontrol tulad ng kanilang ginawa 10 taon na ang nakakaraan, nililimitahan ni Dahlia ang kanyang lakas at pagkatapos ay muli siyang hinihikayat na gamitin ito upang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Nag-trigger ito sa mga alaala ni Eugene, na nagpapaalala sa kanya na nais lamang niyang pamunuan ang mundo at magdala ng kapayapaan, tulad ng kanyang idolo, ang Evil Ranger. Napagtanto na hindi niya nais na masira ang mundo, hindi na siya nakonsensya at may kumpiyansa na pumunta sa kinaroroonan ni Kirana. Matapos i-neutralize ang kanyang mga underlings, pinilit niya si Kirana na pagalingin si Seika, na inihayag na ang kanyang superpower ay upang yumuko ang lahat sa kanyang kalooban. Isinaaktibo ni Eugene ang kanyang domain, kung saan ang lahat ng tao at bagay ay naging kanya upang mangibabaw, at ipinatawag ang kanyang order na halimaw, na naglagay kay Kirana sa ilalim din ng kanyang pamumuno, na pinipilit itong isumite ang sarili sa kanya. Si Eugene ay talagang naglalagay kay Kirana sa ilalim ng isang spell, na nagbubuklod sa kanya na manatili sa loob ng kanyang domain sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at pinipigilan siyang saktan muli siya or ang kanyang kapatid na babae. Sa ilalim ng kontrol ni Kirana, ipinahayag ni Eugene na gagawa siya ng isang mundo kung saan mabubuhay si Seika ng masaya. Sa kabila ng kanyang pagsuway, natagpuan ni Kirana ang kanyang sarili na hindi makaatake kay Eugene at napilitang magpasako. Nakikiramay si Eugene kay Kirana, na sinasabi sa kanya na sa kalaunan ay makakatagpo siya ng kapayapaan, makikipagkaibigan, at muling magmamahal. Mariing hindi sumasang-ayon si Kirana, iginiit na hindi na siya muling magmamahal. Lumalaki ang argumento hanggang sa aksidenteng na-activate ni Eugene ang kanyang kapangyarihan, na nagpapahayag na pakakasalan niya siya. Ito ay hindi sinasadyang nagsimulang magkaroon ng damdamin si Kirana para kay Eugene, ngunit kahit nayakapin siya nito, ipinangako niyang tatapusin siya balang araw. Maya-maya, dumating din ang superior ni Kirana, si Frankie, ginamit ang kanyang kapangyarihan para ihinto ang oras at mabilis na pigilan si Eugene bago siya makapag-react. Dinala ni Frankie si Eugene sa pinaghihigpitang pasilidad ng kanilang organisasyon, at sinigurado siya sa isang straitjacket para hindi siya makakilos. Nakapagtataka, dumating si Kirana mamaya at inilabas si Eugene mula sa lahat ng kanyang pagpigil na inihayag na sila ay nasa loob ng isang lihim na gusali sa ilalim ng lupa sa ilalim ng isang tanggapan ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Kirana na tinapos na niya ang lahat ng mga gwardya, at tinutulungan niya si Eugene dahil lamang siya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gayunpaman, nilinaw niya na kung may pagkakataon, tatapusin niya pa rin siya at ang kanyang pinakamamahal na kapatid na babae para makapaghiganti siya. Habang tinatangka nilang tumakas sa ventilation duct, gumawa si Kirana ng plano para saktan si Eugene nang hindi direktang umaatake sa kanya. Nagpasya siyang magpaputok sa air duct, umaasang magpapabalik-balik ang bala at tatama kay Eugene, ngunit nag-backfire ang kanyang plano, at sa halip ay tinamaan siya ng bala. Bagamat nakaligtas siya, salamat sa kanyang regenerative powers, si Kirana ay nananatiling hindi napigilan at gumawa ng isa pang plano para tapusin si Eugene. Hinakay niya siya sa isang mapanganib na landas, isang malalim at madulos na tubo na konektado sa kabilang panig, umaasa na si Eugene ay madudulas at mahuhulog sa kanyang kasawian. Gayunpaman, si Kirana ang nahuhulog mula sa tubo. Sa kalaunan, bumalik siya sa tuktok kung saan si Eugene, na hindi alam ang daan palabas ng pasilidad, ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa kabila ng kanyang mga nabigong pagtatangka, gumawa si Kirana ng isa pang plano ng pagpaslang. Dinala niya si Eugene sa seksyon E7 na sinasabi sa kanya na tumawid sa isang pasilyo na puno ng mga bitag na idinisenyo upang pigilan ang mga nanghihimasok sa pagpasok sa panloob na pasilidad. Inaasahan ni Kirana na matrigger ni Eugene ang isa sa mga bitag, ngunit muli, ang kanyang plano ay palpak, at siya ang nahuli sa mga bitag. Pagkatapos, narating nila ang pinakamataas na palapag ng pasilidad sa ilalim ng lupa, kung saan nakatagpo sila ng dalawang daanan, isa patungo sa labasan at ang isa naman ay patungo sa sentro ng tanggapan ng gobyerno. Hindi makakaalis si Eugene nang hindi kasama ang kanyang kapatid, kaya pinili niyang pumunta sa opisina, aware na bihag ni Frankie si Seika.
Sinubukan ni Kirana na pigilan si Eugene, na sinasabi sa kanya na kalimutan ang tungkol sa kanyang kapatid, ngunit tumanggi siya. Kahit na hindi sila magkadugo, ipinaliwanag ni Eugene na nagpakasal ang kanyang ama sa isang babae na ang anak na babae ay naka-wheelchair, at habang wala siyang interes sa kanyang stepmother or stepsister, dahil sa masiglang espiritu ni Seka, tinanggap siya nito bilang kanyang kapatid. Gayunpaman, ang kanyang pagnanais na maging isang pinuno ng daigdig ay sumire sa lahat at sumire sa kanilang kapayapaan. Hanggang ngayon, nanatiling walang kamalay-malay si Seika na ang kanyang kapatid ay isang evil order, at sinisisi ni Eugene si Kirana at ang kanyang mga kasama na hindi nila hinahayaang masawi ito ng mapayapa, na inihayag na 6 na buwan na lang ang natitira upang mabuhay siya dahil sa kanyang karamdaman. Nilinaw kung gaano kahalaga sa kanya si Seika pumunta si Eugene sa opisina. Sinubukan siyang pigilan ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit mabilis silang napawalang bisa ng kapangyarihan ni Eugene. Napagtatanto ang sitwasyon, nagpa siya si Kirana na tulungan si Eugene na iligtas ang kanyang kapatid, na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kakayahan ni Frankie. Mapapahinto lang ni Frankie ang 3 target sa isang pagkakataon kapag ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ihinto ang oras. Nakipagtulungan si Kirana kay Eugene, pangunahin dahil sa kontrol niya sa kanya, at tumungo sila sa center facility kung saan sabik na hinihintay ni Frankie ang pagdating ni Eugene. Agad na ibinato ni Kirana ang 3 granada kay Frankie, na nagbabalak na pilitin siyang gamitin ang lahat ng 3 paghinto ng kanyang oras. Gayunpaman, sinalo lang ni Frankie ang mga granada at itinapon ang mga ito sa lupa, na nagbabalak na sumabog ang buong lugar. Nagmamadali si Eugene patungo sa mga granada upang pigilan ang mga ito sa pagsabog, at sinamantala ni Frankie ang pagkakataong ito para lumapit kay Eugene at dalhin siyang muli sa kanyang kontrol. Ngunit bago maabot ng alinman ang mga granada, biglang nagpakita ang isang lalaking nakamaskara, gamit ang kanyang kapangyarihan, na tinatawag na sleeping ships, upang pigilan ang pagsabog ng mga granada. Pagkatapos ay inutusan niya ang magkabilang panig na manatiling kalmado. Kasunod ng pangunguna ng lalaking nakamaskara, marami pang mga order, mga nangungunang pinuno ng organisasyon, ang dumating at pinalibutan si Eugene mula sa lahat ng direksyon. Isang tiyuhin na nakasuot ng hijab ang lumapit kay Eugene at sinabi sa kanya na nakapasa siya sa pagsusulit. Ang iba pang mga order ay nagsimulang pumalakpak, iniwan si Eugene na nalilito dahil hindi niya maintindihan kung bakit sila ay biglang kumilos ng mapagkaibigan. Ipinaliwanag ng tiyuhin na sila ang nangungunang 10 orders ng mga tanggapan ng pamahalaan ng lungsod, at isa-isa, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang Fuko, Nor Akami, Kirigi, Elisa ang Bunny-Eared Girl, Loro, Nobara, Sakoga, Minama, Kailin, at Sanden. Humakbang pasulong si Kirigi, tinitiyak kay Eugene na hindi nila sinasadyang saktan siya at ipinakita sa kanya na ang time-stop power ni Frankie ay kasalukuyang humihinto sa paglala ng sakit ni Seka. Ipinaliwanag pa ni Kirigi na ipinadala nila si Kirana upang mag-especially iya sa kanya, ngunit sinuwi niya ang kanilang mga utos at inatake siya dahil sa kanyang personal na paghihiganti, kung saan siya ay arestuhin at parurusahan. Sa pasulong, ipinapalim ni Kirigi kay Eugene ang mga lihim na operasyon ng order. Matapos ang malaking pagkawasak, ang Japan ay nabigo bilang isang bansa na humantong sa United Nations upang sakupin ang bansa at magtatag ng mga pansamantalang pamahalaan na pinamamahalaan ng mga orders. Dahil dito, ang mga orders na lumabas mula sa malaking pagkawasak ay ngayon ang mga bagong pinuno ng daigdig. Ito ang dahilan kung bakit sila ay walang pagkiling laban kay Eugene, at sa bagong mundong ito, humingi sila ng tulong sa kanya upang dominahin ang mundo, na nagpapakita na ang kanilang sektor ay nagdeklara na ng sarili bilang isang malayang bansa. Napagtanto ni Eugene na upang mabuhay, dapat siyang maging Order King at papay sa kanilang misyon na sakupin ang mundo. Upang matiyak na wala sa kanila ang magtataksil sa kanya, inilagay niya sila sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at pumayag na makipagdigma laban sa mundo. Matapos ang deklarasyon ng bagong independenteng bansa ni Eugene, si Elisa ay mabilis ding nagpakalat sa buong mundo ng balitang nagdedeklara sila ng digmaan sa mundo. Ang mukha ni Eugene ay ipinapakita sa buong mundo, na ginagawang galit sa kanya ang pangkalahatang publiko sa pagsira sa kanilang kapayapaan. Si Sika ay pinananatiling frozen sa oras, at umaasa na si Eugene ay makakahanap ng isang order balang araw na makakapagpagaling sa kanyang karamdaman.
Napagtanto ni Eugene na kapwa siya at si Sika ay makikinabang dito kung siya ay makakagawa ng mundo para sa mga order, at sinabi kay Kiragi na tutulungan niya silang magtagumpay sa kanilang misyon. Bilang kapalit, kailangan nilang hanapan siya ng lunas para kay Sika. Sa kabilang panig, si Kirana ay pinananatili sa loob ng isang maliit, malamig na selda, nakaandis lang. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Eugene na ngayon ang bagong pinuno, at pinalaya niya siya mula sa kanyang sentensya sa bilangguan. Sumama siya sa iba pang mga order para sa kanilang unang opisyal na pulong ng talakayan, kung saan ipinaliwanag ni Kailin ang kanilang susunod na operasyon upang sakupin ang kanilang kalapit na lungsod, ang Yamaguchi. Ang pansamantalang pinuno ng gobyerno ni Yamaguchi ay isa ring order na may kapangyarihan sa petrification. Si Eugene ay hindi talaga nagmamalasakit sa digmaan. Ang tanging interes niya ay ang paghahanap ng taong may kapangyarihang magpagaling ng mga sakit na walang lunas. Gayunpaman, siya ang ipinadala sa mga frontline upang labanan ang gumagamit ng petrification upang masakop ang Yamaguchi. Sinasabi ni Eugene sa iba na sila ang dapat na lumalaban para sa kanya sa mga linya sa harap na nagpapaalala sa kanila na walang hukbo ang nagpapadala ng kanilang hari sa mga linya sa harap. Gayunpaman, walang pumanig sa kanya, at nilinaw ni Kailin sa kanya na hindi siya ang kanilang hari kundi isang papay na susunod sa kanilang mga utos kung gusto niyang mabuhay ang kanyang kapatid na babae. Hindi makapaniwala si Eugene na pinaglalaroan siya ng ganito. Gamit ang kanyang kapangyarihan, inilagay na niya ang buong pasilidad na ito sa ilalim ng kanyang domain, at ginawa ito upang wala sa 10 orders ang makaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi sila masunurin sa kanya, kaya ipinapalagay niya na ang tanging dahilan kung bakit hindi sila humanga ay dahil hindi siya nagpakita ng sapat na kapangyarihan upang dominahin sila. Di nagtagal, tinawagan ng punong ministro ng Japan ang grupo ni Eugene upang magkaunawaan at i-broadcast ang kanilang tawag ng live sa pangkalahatang publiko. Si Kailin, bilang isang strategist, ay nananatili sa tabi ni Eugene sa panahon ng tawag at ginagawa ang karamihan sa pakikipag-usap sa punong ministro. Sinasabi ni Kailin na si Eugene lamang ang may pananagutan sa kudeta na ito, at ang dahilan kung bakit sinusundan nila siya ay dahil inilagay niya sila sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Iyon ay, syempre, ang ganap na kabaligtaran ng kung ano ang nangyayari. Naghinala na ang punong ministro na ginagawa ng 10 orders ang lalaking ito na kanilang scapegoat sa kabila ng kanilang mga pag-aangkin, at upang kumpirmahin na sila ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, ibinunyag ng matanda na dinukot niya ang lahat ng 10 miyembro ng pamilya ng mga orders, at sinabi sa 10 orders na kailangan na nilang panuurin ang mga miyembro ng kanilang pamilya na masawi sa katahimikan, dahil wala silang magagawa tungkol dito, na nasa ilalim ng kontrol ni Eugene. Nagsisimulang tapusin ng Verdugo ang isa pang miyembro ng pamilya ng 10 orders sa harap ng buong bansa. Nakikiusap si Eugene sa punong ministro na itigil ang hindi makataong pagkilos na ito, ngunit hindi nakinig ang punong ministro, na nagsasabi na ang kapayapaan ay hindi na isang opsyon. Habang tatapusin na ng Verdugo ang nakababatang kapatid na lalaki ni Kailin sa kanyang harapan, nagsimula siyang masiraan ng bait. Kaya, sumulong si Eugene para protektahan siya mula sa pagkakalantad at sinimulan niyang paputukin ang lahat ng miyembro ng 10 orders na ginagawang malinaw sa lahat na ang 10 orders ay ang nabihag. Bagamat nakikita ng buong bansa na pinaslang ni Eugene ang sarili niyang mga kaalyado, ang hindi nila nakikita ay pinigilan ni Eugene ang mga bala mula sa pagpasok sa kanilang katawan sa tamang panahon, na kumikilos upang iligtas ang mga bihag na kinuha ng punong ministro. Sa pagkawala ng lahat ng 10 miyembro, tinapos ni Eugene ang tawag na matagumpay na pinaniniwalaan ng punong ministro na siya lamang ang tanging responsable para sa kudeta. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang pagsalakay sa Yamaguchi, at si Eugene, kasama si Kirana, ang nanguna sa operasyon kasama ang ilang mga armadong squad. Sinabi ni Eugene kay Kirana na lubos siyang determinado na sakupin ang Yamaguchi, dahil sa ganoong paraan, magagawa niyang makilala ni Kiragi at ng iba pang 10 orders ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tiyak na tutulungan siya ng mga ito sa paghahanap ng lunas sa sakit ni Sika. Iniisip ni Kirana na kalokohan ang plano ni Eugene at tumanggi siyang tulungan siya, kaya pinilit niya itong tulungan at igapos siya sa isang kondisyon na agad na mag-uulat sa kanya kung nakita niya ang pinakamalaking banta doon, na tinatawag na Rock God. Habang naglalakad sila sa tunnel para makapasok sa Yamaguchi, biglang gumuho ang bubong.
Ayaw masawi kasama si Eugene, ang squad na kasama nila ay umatras na nagpapahiwatig na wala silang loyalty sa kanilang bagong hari. Sa sandali ng panganib, si Elisa, ang bunny-eared girl, ay nagpakita at ginagamit ang kanyang kapangyarihan ng divination at hinuhulaan ang perpektong ruta para matagumpay silang makatakas. Kasunod ng kanyang mga tagubilin, matagumpay na nakatakas sina Eugene at Kirana mula sa tunnel. Pinapayuhan ni Elisa si Eugene na huwag harapin ang Rock God, na sinasabi sa kanya na hindi siya mananalo laban sa kanya. Habang si Kirana ay naaabala ng isang stuffed toy, pinangunahan ni Elisa si Eugene sa ibang lugar nang hindi nagpapaliwanag ng anuman sa kanya. Patuloy siyang nakatitig sa tumatalbog na mga tainga ng kuneho at halos hindi makayanan ang paghawak sa mga ito. Nang maramdaman ang paggalaw ng kanyang kamay, tumalon si Elisa, sinabi sa kanya na hindi niya maaring hawakan ang kanyang mga tainga dahil mabubuntis siya nito, at kung mangyari iyon, mawawala ang kanyang kapangyarihan sa panghuhuli. Ipinangako ni Eugene kay Elisa na hindi niya ito hahawakan, ngunit sa loob-loob niya, nananatili ang pagnanais na gawin ito. Nakangiting bumalik si Kirana, hindi dahil dala niya ang stuffed toy kundi dahil natupad niya ang kanyang gawain at dinala niya ang Rock God kay Eugene gaya ng ipinangako. Ginagamit ni Eugene ang kanyang kapangyarihan para duminahin ang Rock God, ngunit hindi ito umubra, dahil kailangan muna niyang duminahin ang order na kumokontrol dito. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi ang magtago kasama si Elisa sa loob ng isang kuweba. Humingi siya ng tulong sa kanya upang mahanap ang order na siyang kumokontrol sa Rock God, ngunit nang gagawin niya iyon, bigla siyang nawala ng lakas at bumagsak sa lupa. Para iligtas siya sa pagkahulog, likas na kinukuha ni Eugene ang kanyang mga tainga ng kuneho, dahilan para mabuntis siya kaagad. Dahil ang buntis na babaeng ito ay hindi nakapakipakinabang sa digmaan, dinadala siya ni Eugene sa ligtas na lugar. Samantala, sinubukan ni Kirana na iligtas ang isang maliit na batang babae nang makatagpo niya ang pinuno ng Yamaguchi, ang controller ng Rock God, si Teresa. Sinabi ni Elisa na hindi lamang siya buntis kundi malapit na ring ipanganak ang kanyang sanggol. Sinusubukan ni Eugene na makipag-ugnayan sa punong tanggapan para makuha ang kanilang tulong, ngunit hindi gumagana ang kanyang device sa komunikasyon. Si Teresa, sa kanyang katalinuhan, ay nagkaroon na ng malabong ideya na si Eugene ay may kapangyarihan na pisikal na mangibabaw sa anumang bagay sa kanyang utos sa kanyang domain, at ngayong nakumpirma na niya ito, salamat kay Kirana na hindi makaalis sa domain na iyon, alam na gusto rin ni Kirana na tapsoan si Eugene. Sinabi ni Teresa sa kanya na ang United Nations ay malapit nang maghulog ng nuclear missile sa Yamaguchi para pigilan si Eugene. Kaya, iminungkahi niya na magsama sila at tapusin si Eugene bago gawin ng UN ang mga naturang aksyon. Nalaman din ni Eugene ang tungkol sa pagbabanta ng nuclear missile drop mula kay Elisa, ngunit mayroon siyang mas malalaking problemang haharapin ngayon, ang sanggol. Dinala niya siya sa isang lokal na ospital kung saan binabati ng nurse si Eugene sa pagiging ama. Napagtanto ni Eugene na sa sandaling iyon na kahit wala pa siyang ginagawa kay Elisa, kanya pa rin ang baby sa loob niya. Sinabihan siya ni Elisa na iwanan siya dito at asikasuhin muna ang sitwasyon ng Nook, ngunit tumanggi si Eugene na gawin ito, dahil hindi niya maaaring iwanan ang ina ng kanyang anak. Nagdesisyon si Kirana at sinabihan si Teresa na hindi siya makikipagtambol sa kanya dahil sa dalawang dahilan, isa, wala siyang pakialam kung masisira ang buong lungsod, at dalawa, gusto niyang maghayganti kay Eugene mismo, nang walang anumang tulong. Nagagawa ni Eugene na makipag-ugnayan kay Kirana sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok ng network tower, at matapos malaman na nakatagpo niya si Teresa inutusan niya itong tapusin. Kaya, naaayon, inatake siya ni Kirana, nakalimutan ang katotohanan na mayroon siyang kakayahan na ay petrify ang kanyang mga target at sa makatuwid ay nagiging petrified. Pagkatapos ay ipinaalam ni Teresa sa UN ang tungkol sa lokasyon ni Eugene, sa pamamagitan ng pagtukoy nito gamit ang mga signal ng antena ng kanyang device, at sa gayon, naglulunsad ang UN ng nuclear missile mula sa kanilang nakatagong submarine. Habang ang missile ay patungo sa lokasyon ni Eugene ng mabilis, tinanong ni Kylin si Kiragi kung ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong ito. Sinabi ni Kiragi na wala siyang pakialam kung mabubuhay or masasawi si Eugene, at sinabihan si Kylin na sabihin sa kanilang mga sundalo na umatras mula sa Yamaguchi. Dumating si Teresa sa ospital kasama ang kanyang Rock God at inatake si Eugene at Elisa. Pinoprotektahan ni Eugene ang kanyang sarili at si Elisa sa pamamagitan ng paggawa ng air barrier sa kanilang paligid.
Ang mga mamamayan ng Yamaguchi ay hindi maintindihan kung bakit ang kanilang pinuno, si Teresa, ay biglang umaatake sa kanila at humingi ng paliwanag mula sa kanya. Sinabi ni Teresa na si Eugene ang kanyang target, at ipinahayag sa kanilang lahat na si Eugene ang may pananagutan sa Great Destruction. Ang mga mamamayan, na nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa malaking pagkawasak, ay tumalikod kay Eugene at nagsimulang magbato sa kanya. Maging ang nurse na naunang bumati kay Eugene, ay nagpahayag na nawalan siya ng kanyang nag-iisang anak dahil sa kanya, at kaya literal niyang tinusok ito, na nagpa-realize sa kanya na hinding-hindi siya mamahalin ng sinuman dahil sa mga kasalanan ng kanyang nakaraan. Samantala, ang ika-10 order, si Sanden, ay pumunta sa kinaroroonan ni Kirana at ipinahayag ang kanyang sarili bilang especially iya ng United Nations, na nagbigay kay Teresa ng 10 order na nakatagong intel. Kumalma si Teresa, sa pag-aakalang na knockout si Eugene, ngunit nasurprese niya silang lahat sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ayos lang siya at banihag sila sa kanyang dominator, na may utos na makipagtulungan sa kanya upang matiyak na hindi siya masasawi. Sa 3 minutong natitira para sa missile impact, inutusan ni Eugene ang Rock God na buhatin siya, at habang ang missile ay lumalapit sa kanyang visual distance, inutusan niya ang gravity mismo na bawasan ang bilis ng missile at sinalo ito bago ito tumama sa lupa. Ang tiyuhin ng hijab na si Nor Akami, kasama ang isa pang miyembro ng 10 Orders si Lauro Wright, ay tumalon mula sa lumilipad na eroplano sa mismong sandaling iyon. Sa lakas ng paglipad ni Lauro, narating ni Nor Akami ang lokasyon ni Eugene at ginamit ang kanyang kapangyarihan, na tinatawag na aratama, upang hampasin ang misil, at habang ginagawa niya ito, ang misil ay natunaw sa kawalan, na ginagawang malinaw na ang lalaking ito ang ganap na pinakamalakas sa kanilang lahat. Tila, ang tanging dahilan kung bakit sila pumunta dito upang iligtas si Eugene ay dahil ang kanilang kapitan na si Kiragi, ay itinuturing pa rin na isang kapaki-pakinabang na tool sa kanila si Eugene. Nalaman ni Eugene mula kay Teresa na ang pangalawang missile ay inilunsad, kaya sinabi niya sa mga mamamayan na lumikas. Sinabi niya sa lahat na hindi niya nais na may masawi muli dahil sa kanya, ngunit nakita ni Teresa na ang kanyang marangal na mga salita ay mapagkunwari. Bilang isang taong nakagawa ng pagpaslang, kahit na ito ay hindi sinadya, ay hindi dapat pahintulutang magsisi. Nag-alab siya sa pagnanais na tapusin siya para sa sakit na idinulot niya sa mundo, at inutusan ang Rock God na pigain siya. Sumugod sina Nor Akami at Lauro para tulungan si Eugene, at parehong nagpapahayag kung gaano sila nagpapasalamat sa kanya sa pagpasok at pagligtas sa kanilang mga miyembro ng pamilya, sa pamamagitan ng sadyang pagiging kontrabida sa harap ng buong bansa. Salamat sa kanilang mga sumusuportang salita, si Eugene ay napupuno ng determinasyon at mga hakbang upang ihinto ang pangalawang missile. Iniligtas niya ang mga tao mula sa pagbagsak ng mga bato, at pinipigilan ang pagbagsak ng misil. Napagtatanto na si Eugene ay hindi isang kontrabida, tinulungan din siya ni Teresa at ginagamit ang Rock God upang tulungan si Eugene na ihinto ang misil. Si Elisa ay nag-teleport doon kasama si Kirana, at siya, kasama ang kanyang regenerative powers, ay nagpapagaling sa Rock God pabalik sa orihinal nitong estado. Sa pagtutulungan nilang lahat, muling sinira ni Nor Akami ang misil sa isang suntok at iniligtas ang lungsod mula sa pagkawasak. Samantala, tinawag ni Kiragi ang mga lokal na pinuno ng UN upang putulin ang isang pakikitungo sa kanila, at iminumungkahi na sabihin sa kanila ang ganap na katotohanan kung hihinto sila sa pag-atake sa Yaguchi. Nag-teleport si Sanden pabalik kay Kiragi, na nagpapakitang naging double agent siya para ilihis ang atensyon ng UN patungo kay Eugene, na isang decoy lang. Tila, ibang tao ang layunin ni Kiragi sa buong panahon, ang pag-secure ng order ng isang maliit na batang babae na pinangalanang Tina Hakari, na may kapangyarihang i-neutralize ang mga nukes. Ngayong hawak na siya ni Kiragi, sa tingin niya ay hindi na magagawa ng UN na maging banta sa kanila. Si Dahlia, ang diwata, ay nakikipag-usap sa isang misteryosong lalaki tungkol sa mga kamakailang pangyayari, kapwa umaasa na ang mundo ay malapit ng maging mapayapa tulad ng isang magandang hardin ng bulaklak. Ang 10 orders ay nagpapahinga sa mga hot spring ng Yamaguchi District, ngayong tapos na ang kanilang trabaho. Mayroon na silang 2 lungsod sa ilalim ng kanilang kontrol, at iyon ay salamat kay Eugene. Hindi na buntis si Elisa, at nawala na rin ang kanyang comic relief baby. Habang ginagawa ng mga babae sa 10 orders ang inaakala ng mga lalaki na ginagawa ng mga babae kapag magkasama silang naliligo, lumapit si Lauro kay Eugene, ipinaalam sa kanya na ang kanyang kapatid na si Sika, ay nagising na mula sa kanyang pagkakatulog.
Tila, inutusan ni Kiragi si Frankie na ihinto ang kanyang oras kay Seka, dahilan upang magising siya. Nalaman ito, mabilis na isinama ni Eugene si Kirana at lumipad pabalik sa kanilang sariling lungsod, Kushu, kasama si Loro. Sa kanilang paglalakbay, inilabas ni Eugene ang kanyang galit kay Kiragi, na hinihiling na malaman kung bakit siya sisira sa kanilang kasunduan. Nang makarating si Eugene sa apartment kung saan nakakulong si Seka, nakita niya itong kasama sina Kiragi, Nobara, at 3 pang lalaki na tila mga doktor. Hinahawakan si Kiragi sa kanyang necktie, hinihiling ni Eugene na malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Kiragi na pinagbigyan ang kahilingan ni Eugene sa gobyerno at tatanggap na ng paggamot si Seka. Walang ideya si Eugene kung ano ang pinagsasabi ni Kiragi, kaya mahinahong bumulong si Kiragi sa kanya, sinabihan siyang sumabay na lang, na ipinapaunawa sa kanya na ang lahat ng ito ay isang act lamang upang panatilihing walang alam si Seka tungkol sa pagkakakilanlan ni Eugene. Ang pagkabigla na dinanas niya dahil sa kanyang pinsala ay naging dahilan upang maging malabo ang kanyang mga alaala noong inatake siya ni Kirana, kaya sa pangkalahatan, walang natatandaan si Seka, at iyon ang dahilan kung bakit umaarte si Kiragi na parang dinala siya dito upang gamutin ng pinakamahusay na mga doktor sa bansa ang kanyang sakit. Si Eugene sa una ay nakahinga ng maluwag, ngunit nabalisa ng ihayag ni Kiragi na 5 buwan na lamang ang natitira kay Seka dahil sa kanyang walang lunas na sakit. Sinubukan ni Eugene na patatagin si Seka, ngunit nawalan siya ng pag-asa at nagalit sa kanya dahil sa pagtatago ng katotohanan. Mabilis niyang pinatawad ito at maluhaluhang ipinahayag ang kanyang pagnanais na makasama siya sa paaralan. Sumabat si Kiragi, na nagsasabi na may pag-asa pa. Ang isang order na pinangalan ng Kamway, sa Isumo City, ay may kapangyarihang pagalingin ang mga sakit na walang lunas. Pinayuhan ni Kiragi si Eugene na dalhin si Seka sa Isumo City, dahil ito na ang kanyang huling pagkakataon. Nagpasya si Eugene na umalis patungong Isumo sa tulong ni Seka at Loro, ngunit dahil huli na ang lahat, iminungkahi ni Loro na manatili sila sa gabi at umalis sa susunod na umaga. Pansamantala, ibinunyag ni Nobara ang aktwal na ulat ni Seka kay Kiragi, na ikinagulat niya, dahil nasa level ang kanyang order aptitude. Hindi niya ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi niya na malapit nang mangyari ang ikalawang dakilang pagkawasak, at bago iyon, ang 10 orders ay kailangang kontrolin ang mundo. Nang maglaon sa gabi, nalaman ni Eugene mula sa isa sa mga sundalo na umalis na si Seka kasama sina Kiragi at Kailin, na pagtanto na dapat silang may balak na muli laban sa kanya. Mabilis niyang naabutan ang lugar kung saan naroon sina Kiragi at Kailin, at doon ay nadatnan niyang walang malay si Seka. Sinabi ni Kiragi na siya ay nasa kalagitnaan lamang ng isang eksperimento upang malaman kung si Seka ay maaaring maging isang order mismo. Napagtanto na kahit na matapos ang lahat ng ito, gusto pa rin ni Kiragi na panatilihing bihag si Seka, ginamit ni Eugene ang kanyang kapangyarihan upang iligtas si Seka. Ngunit bago siya makatakas mula roon, ginamit ni Kiragi ang kanyang sariling kapangyarihan at ninakaw pabalik si Seka sa pamamagitan ng pag-teleport sa kanya. Pagkatapos ay nilinaw niya kay Eugene na kung gusto niyang mabuhay si Seka, kailangan muna niyang sakupin ang Japan para sa kanya. Kaya, muling naglakbay si Eugene at pumunta sa Hiroshima kasama si Kirana para gawin ang rehiyong iyon sa kanyang susunod na domain. Matapos lumipad sa buong lungsod sa tulong ni Loro, nagtagumpay siya sa paggawa ng lugar sa kanyang domain. Ayon kay Loro, ang Hiroshima ay kontrolado ng Japanese mafia, ang Yakuza, kaya ginagamit ni Eugene ang kanyang mga kapangyarihan upang dalhin ang mafia sa ilalim ng kanyang kontrol, at matagumpay na gawin ang Hiroshima na kanyang domain. Sa kanyang bagong domain, lumalabas siya sa isang hindi opisyal na date kasama si Kirana at ginugugol ang araw sa pag-enjoy sa mga lokal na delicacy kasama niya. Nang bibili na si Kirana ng ice cream sa gabi, isang misteryosong lalaki na may katulad na kapangyarihan ni Eugene ang lumapit sa kanya, at in-overwrite ang mga kondisyong itinali sa kanya ni Eugene. Sa kabilang banda, nagsimulang sumunod ang Yakuza kay Eugene, na nagtaka sa kanya kung bakit hindi na gumagana ang kanyang domain. Sa sandaling iyon, ang misteryosong lalaki, si Hanzo, ay nagpakita ng kanyang sarili, na inihayag ang kanyang sarili bilang isang order mula sa UN Public Safety Division. Hinahayaan siya ng kapangyarihan ni Hanzo na duminahin ng iba gamit ang pisikal na pakikipag-ugnayan, at gamit ang kapangyarihang iyon, pinamunuan niya ang Yakuza at Kirana para habulin si Eugene.
Habang inaatake ni Kirana si Eugene, sinubukan niyang mabawi ang kontrol sa kanya, ngunit nabigo ito dahil naka-headphone ito at hindi marinig ang kanyang mga utos. Si Kirana ay hiniwa ang kanang kamay ni Eugene para pigilan siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Nang malapit na niyang ihatid ang huling atake, dumating sina Akami at Elisa upang iligtas si Eugene. Natalo silang dalawa ni Kirana, kaya sa huling desperadong hakbang, binato ni Eugene si Hanzo sa bilis ng bala, na tumagos sa kanyang katawan. Gayunpaman, ibinunyag ni Hanzo na isa lang siyang pawn na minamanipula ng totoong kaaway na gumagamit ng dark powers para subukang lamunin si Eugene. Bago siya magtagumpay, dumating si Kiragi sa tulong ni Sanden at ginamit ang kanyang kapangyarihan para gawing kasinungalingan ang kasalukuyang katotohanan, pinalaya si Eugene at pinagaling ang kanyang mga sugat. Naligtas din sina Akami at Elisa. Sinuntok ni Kiragi si Hanzo, pinilit siyang tumakas, ngunit isinama ni Hanzo si Kirana, na nakakagulat na sumama sa kanya ng kusang loob. Si Eugene ay desperadong humihingi ng paliwanag, at ang diwata mismo ay nagpakita, na inihayag sa kanya na ang lalaking nag-orchestra sa lahat ng bagay sa likod ng mga eksena ay ang biolohikal na ama ni Eugene, si Geno Hashimiya. Hinihiling ni Eugene na malaman kung sino ang lalaking nakita niya sa likod ni Hanzo na hinihila ang lahat ng mga strings. Nagatubiling sumagot si Kiragi at ang iba pa, ngunit biglang nagpakita si Dahlia at ipinaalam sa kanya na ang lalaki ay si Geno, ang ama ni Eugene. Si Eugene ay nagdududa tungkol sa kanyang mga sinasabi dahil nasawi ang kanyang ama 10 taon na ang nakakaraan sa panahon ng Great Destruction. Gayunpaman, tinitigan lang siya ni Dahlia at ipinaalam sa kanya na papunta si Kirana at Hanzo sa Izumo. Ang Izumo ay sikat sa pagiging lupain kung saan nagtitipon ang lahat ng sinaunang Diyos. Si Eugene ay pinahintulutan lamang na pumunta doon kung makakasama niya si Elisa upang bantayan siya, kaya ang dalawa ay naglakbay ng magkasama patungo sa Izumo. Napansin ni Elisa kung gaano nag-aalala si Eugene, kaya ginamit niya ang kanyang order para bigyan siya ng hula sa hinaharap. Ang hula ay humantong sa kanila sa lokasyon ni Konami, ang order na Rumord na may healing powers na matatagpuan sa labas ng Izumo. Sa pagpunta doon, hindi maiwasan ni Elisa na matuwa na sila lang ni Eugene ang magkasama. Mula nang manghula siya ng pagbubuntis, nakita niya kung paano nanindigan si Eugene at yumako ng responsibilidad. Hahawakan na sana niya ang kamay nito para ipakita ang pagmamahal niya, nang biglang banggitin ni Eugene kung gaano siya nalungkot na kailangan niyang sumama. Kung nandoon si Kirana, hindi na siya mahihirapang samahan siya. Napagtanto ni Elisa na sa lahat ng oras na ito ay iniisip ni Eugene si Kirana. Pinipilit niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman, ngunit mas mabilis magsalita si Eugene at humingi muna ng tawad sa pagpapabuntis sa kanya. Nangangako siyang hinding-hindi na muling hahawakan ang mga tainga nito na ikinalulungkot ni Elisa. Pagdating sa kanilang destinasyon, sinusundan nila ang ilang mga yapak na humahantong sa kanila sa isang lagusan. Bigla na lang, may nangyaring pagyanig na nagpipilit kay Eugene na kunin si Elisa at dumudulas ng mas malalim sa tunnel bago sila maipit. Ginagamit ni Elisa ang kanyang kapangyarihan para akayin sila patungo sa tamang landas. Gayunpaman, dahil gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kay Eugene, binibigyan niya ito ng maling direksyon, na humantong sa pagkahulog nila sa bangin at sa tubig. Buti na lang, nailigtas siya ni Eugene, at gumawa sila ng campfire para matuyo ang kanilang mga damit. Humihingi muli ng paumanhin si Eugene sa naging gulo at nagsimulang magsalita tungkol kay Kirana. Nakakairita ito kay Elisa kaya nagtanggal siya ng damit at pinakiusapan si Eugene na tingnan lang siya. Grabe ka girl, at iyon ay isang tiyak na paraan upang makakuha ng atensyon ng isang lalaki. Inamin ni Elisa ang kanyang nararamdaman, ngunit bago pa makasagot si Eugene, bigla silang pinalibutan ng maraming tao. Nanguna sa kanila ang isang babaeng nagpakilala bilang priestess ng Izumo, Konami. Sinimulan na ni Konami na pag-alitan si Eugene dahil sa pagiging hard to get, at hindi pinapansin ang nararamdaman ni Eugene. Nagsisimula siyang magpantasya tungkol sa kanilang dalawa, nahihiya at nawirduhan ang dalawang bagets. Mangyaring tumawag ng pulis sa babaeng ito. Nakiusap si Elisa kay Konami na tulungan sila, at dahil mukhang gusto sila ni Konami, sumasang-ayon siya sa isang kondisyon, kung magagawa nilang talunin siya sa isang laro ng chim, or nakawin ang bola nang hindi ginagamit ni Eugene ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang bola. Sumasang-ayon si Eugene, at ginagamit ang kanyang order sa mismong hangin para diretsyong lumipad ang kanyang sarili patungo kay Konami.
Gayunpaman, mabilis siyang tumalon palayo sa kanyang paraan. Inihayag pa ni Konami na ang kanyang kapangyarihan ay ang upang mag-manifest ang mga sinaunang Diyos, kaya ginagawa siyang higit sa tao sa proseso. Dahil ang mga tao ay nananalangin din sa mga Diyos na ito para sa pagpapagaling or pagkamayabong, maaari rin niyang ipagkaloob ang mga iyon. Napagtanto ni Eugene na talagang kayang pagalingin ng babaeng ito ang kanyang kapatid. Muli silang nagpatuloy kung saan ipinapasa ni Konami ang bola sa pagitan niya at ng kanyang mga pinatawag na Diyos, habang sinusubukan ni Eugene na makuha ang bola gamit si Elisa na ginagamit ang kanyang hula para gabayan siya. Sa kasamaang palad, masyadong mabilis si Konami para sa kanila. Makalipas ang ilang oras ng paglalaro, bumagsak si Eugene sa kandanggan ni Elisa. Sinimulan ni Elisa na panasan ang pawis ni Eugene, na nagudyok kay Eugene na aminin na hindi siya sanay na magustuhan. Minsan pa nga ay niyaya siya ng isang kaklase sa kanyang lugar, ngunit imbes na sumama sa kanya, umuwi na lang si Eugene para magbasa ng manga, na nagpapatunay na taunang lalaki talaga si Eugene. Hinaplos ni Elisa ang kanyang pisngi at sinabi sa kanya na siya ay tunay na may kamalayan sa sarili. Gayunpaman, ipinangako niya na hinding-hindi siya itatrato tulad ng ginagawa ni Kirana, at mailigtas nila siya ng magkasama. Magkahawak kamay ang dalawa at nagpatuloy sa laro. Sa pagkakataong ito, mas maganda ang diskarte nila. Habang magkahawak kamay, ginagamit ni Elisa ang kanyang 5 daliri para i-guide si Eugene. Sa ganitong paraan, mas mabilis silang makakapag-usap nang hindi sila naririnig ni Konami. Samantala, sa ibang lokasyon, naiinis si Kirana na tila hindi man lang siya hinahabol ni Eugene. Dinala siya ni Hanzo sa isang lugar para ipakilala siya sa kanyang organisasyon, Public Safety Division 6 or PS6. Bumalik sa kuweba, nagpa siya si Eugene na gamitin ang sarili niyang avatar para habulin ang bola. Nagpagulat ito kay Konami, ngunit kumpiyansa pa rin siya na siya ang mananalo. Gayunpaman, lumalabas na ito ay isang decoy lamang na nagbibigay daan kina Elisa at Eugene na lumukso at makuha ang bola mismo. Inamin ni Konami ang kanyang pagkatalo, ngunit bago sila makapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, dumating sa isang surfboard ang tagapag-alaga ng Isumo at isang miyembro ng PS6 na si Matado. Ginagamit niya ang kanyang order, isang avatar ng tubig, para salakayin sila ng tsunami. Lahat sila ay nahuhulog ng mas malalim sa tubig, ngunit ginagamit ni Eugene ang kanyang order para utusan ang hangin na lumikha ng bula sa kanilang paligid. Sa kasamaang palad, dahado pa rin sila sa isang paglaban sa ilalim ng tubig laban sa isang literal na waterbender. Pinayuhan sila ni Konami na pag-isahin ang kanilang mga kagustuhan at ang kanilang mga orders, isang bagay na hindi pa nila nagawa noon. Sa halip, iminumungkahi ni Eugene na umatras sila habang pinipigilan niya ang kaaway. Sa kabutihang palad, nakumbinsi siya ni Elisa na subukan man lang ito. Ang kanilang mga avatar ay pinagsama, na nagpapahintulot sa kanila na mahulaan ang landas ng pag-atake ni Matado at ilihis ito gamit ang presyon ng hangin. Pagkatapos ay inutusan ni Eugene ang isang literal na dami ng mga isda na atakihin si Matado, pinatumba siya. Ngayon ito ay isang medyo mahusay na paraan upang labanan ang isang waterbender. Diba? Okay, bale kinaladkad nila si Matado pabalik sa lupa at sinubukang tanungin siya. Tinatawanan sila ni Matado at tinawag na lang si Dahlia. Nagulat si Elisa, si Dahlia talaga ang lumalabas. Ipinaliwanag ni Matado na si Dahlia ay talagang isang programa na idinisenyo upang magbigay ng mga kahilingan. Pagkatapos ay inutusan ni Matado si Dahlia na i-connecte sila sa iba, kaya lumikha ng hologram ng iba pang miyembro ng PS6 kasama si Kirana. Pagkatapos ay inutusan ni Hanzo ang isa sa mga miyembro ng PS6 na umatake gamit ang isang dimensyon na espada, na pinutol sina Matado at Konami sa kalahati. Bumalik sa kanilang punong tanggapan, hinahawakan ni Kiragi ang kanyang cactus habang nakatitig sa larawan ng isang lalaki nang dumating ang balita tungkol sa pagkasawi ni Konami. Pagkalipas ng ilang oras, binabati niya si Eugene para sa matagumpay na pagkuha sa Isumo habang pinananatiling mababa ang mga nasawi. Hinihiling ni Eugene na buhayin ni Kiragi si Konami gamit ang kanyang order, ngunit ipinaliwanag ni Kiragi na napakaraming oras na ang lumipas. Inutusan niya si Eugene na bumalik sa base. Nakipagtalo si Eugene na kailangan pa niyang sakupin ang Japan at makahanap ng lunas para sa sakit ni Seika, ngunit hiniling ni Sanden sa kanya na sundin lamang ang mga utos ng koronel. Kung hindi sila mag-iingat, ang kanyang ama, si Geno, ay maaaring magsimula ng isa pang malaking pagkawasak.
Lalo lang nitong ikinalito si Eugene, at hiniling niya sa kanila na linawin, or aalis siya ng mag-isa. Kaya, isinalaysay ni Kiragi kung paano, 11 taon na ang nakalilipas, siya ay isang mananaliksik sa Genos Agency para sa gobyerno. Noon pa man, pinuri ni Geno si Kiragi sa masigasig na pag-aalaga ng kanyang cactus. Nainggit ang ibang researcher sa closeness ni Kiragi sa kanilang amo, kaya nabasag nila ang kanyang flower pot. Lumapit si Geno upang binigay sa kanya ang kanyang tasa ng kape bilang kapalit. Pagkatapos ay sinimulan nilang talakayin ang pananaliksik ni Kiragi sa isang bagong uri ng teknolohiya na tinatawag na vein coils. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga coil na ito, nagawa ni Geno na gawing enerhiya ang kalooban ng mga tao. Nagawa pa nilang tulungan ng isang literal na walang braso na babae na magsulat muli. Ang papuri ni Geno ay nagpasigla sa puso ni Kiragi, at inialay niya ang kanyang buhay sa kanya. Ngunit pagkatapos, biglang ginamit ni Geno ang kanilang teknolohiya upang lumikha ng isang programa na maaaring magbigay ng mga hangarin ng mga tao. Tinawag niya itong Desir Accessible Information System or DALIA. Si DALIA ay pinakawalan sa mundo at nagsimulang magbigay ng mga kahilingan. Isa sa mga natupad ang hiling ay kay Eugene, na naging sanhi ng malaking pagkawasak. Si Kiragi ay pinagtaksilan, at sa gayon, ginagawa niya ngayon ang lahat para hindi mahulog si Eugene sa mga kamay ni Geno. Hindi matanggap ni Kiragi na ginawa ng kanyang ama ang lahat ng mga bagay na ito, at sinubukan niyang tumakas. Pero pinigilan siya ng iba at ipinaalam na nakalusot na si Geno sa UN headquarters. Ang tunay na layunin ng kanilang organisasyon ay masakop ang mundo bago ito maimpluwensyahan ni Geno. Samantala, sa punong tanggapan ng PS6 binanggit ni Hanzo kay Kirana na ang kanilang susunod na operasyon ay sa mismong himpilan ng kaaway. Samantala, sa Asumo, nagugulat pa rin si Eugene sa lahat ng impormasyong nalaman niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na buhay ang kanyang ama, at iniisip niya kung peke ba ang kanyang mga alaala. Sa kanya napagtanto na may kakilala siya na makakaalam ng katotohanan. Tinawag niya si Dahlia, at mahiwagang nagpakita si Dahlia sa hangin. Ngunit bago siya makapagtanong sa kanya, ginambala siya ni Dahlia at binanggit na gusto siyang kausapin ni Kirana. Pagkatapos ay gumawa siya ng hologram ni Kirana sa harap ni Eugene. Sa PS6 pinangunahan ni Hanzo ang operasyon mula sa kanilang punong tanggapan. Gamit ang dimensional na espada ni Jinbe, pinutol nila ang isang portal sa ilalim ng punong tanggapan ng Dazo, at kasalukuyang pinapasok ito ng isa pang miyembro, si Momotaro. Dahil dito, sinimulan na nila ang operasyon para dukutin ang kapatid ni Eugene na si Seka. Ginamit ni Momotaro ang kanyang order at nagpatawag ng isang ogre. Sa Azumo, inaabisuhan si Kiragi tungkol sa paglabag sa kanilang punong tanggapan at sinusubukang ayusin ang isang depensa. Nagpakita sina Eugene, Kirana, at Dahlia, at gamit si Dahlia, sinimula ni Hanzo na tuyain si Kiragi. Nalaman ni Kiragi na ang kanilang target ay si Seka, at inutusan niya ang natitirang mga order pabalik sa base upang ipagtanggol siya. Ang unang order para harangin si Momotaro ay si Fuko. Sinubukan ni Fuko na magtatag ng kapayapaan gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit tumalon si Momotaro sa kanya. Ang kanyang ulo ay tinatangay ng hangin mula sa isang maliit na kanya ni Minama. Sa kasamaang palad, ang kanyang katawan ay binubuo ng mga maliliit na ogre, kaya't niregenerate niya ang kanyang ulo pabalik. Pagkatapos ay sinasabihan siya ni Hanzo ng impormasyon na gumagamit si Minama ng liwanag sa pag-atake, kaya kailangan lang niyang bulagin siya. Gumagamit si Momotaro ng isang ogre para nakawin ang kanyang salamin, kaya pinili ni Kiragi na kumilos bilang kanyang mga mata. Siya ay sumigaw ng direksyon kung saan siya aatake, at si Minama ay nagpaputok. Samantala, tinuturuan ni Hanzo si Momotaro kung paano umiwas. Dumating din si Loro gamit ang kanyang flight powers at sinubukang atakihin si Momotaro, ngunit agad siyang naka-counter ng suntok. Ipinagpalagay ni Kiragi na dapat mayroong isang especially iya na nagsasabi kay Hanzo ng impormasyon, at agad na pinaghihinalaan ng kanyang mga mata si Kirana. Kaya, binago niya ang mga taktika at pinayuhan si Eugene na gamitin ang kanyang kapangyarihan para utusan ang iba sa halip. Inilabas ni Eugene ang kanyang mga orders, at tulad ng inaasahan, tumakas si Momotaro sa ibang landas. Sa kasamaang palad para sa kanya, isang rocket launcher ang masayang tinatanggap siya. Humalaklak si Kiragi dahil gumana ang kanyang plano. Talagang nagpadala siya ng isa pang text message para turuan ang iba.
Samantala, kinuha ni Teniente Frankie ang isang natutulog na Seika mula sa kanyang silid. Doble agent pala siya, at nagpapakita ang isa pang hologram sa harap ni Kirigi, na nagpapakita kay Geno, na ipinagmamalaki ang kanyang panalo. Pagkatapos ay binati niya ang kanyang anak na si Eugene na gulat na gulat. Kinabukasan, nagising si Sika sa isang yate, napapaligiran ni na Frankie at Hanzo. Ipinaliwanag sa kanya ni Frankie na siya ay kasalukuyang bargain ng chip. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano, inutusan ni Hanzo si Kirana na alagaan si Sika. Habang pinapaliguan siya, isinalaysay ni Kirana kung paano naging sanhi si Eugene ng Great Destruction at pagkasawi ng kanyang mga magulang, kasama ang milyon-milyong iba pang tao. Sinabi pa niya sa kanya kung paano nawala ang pamilya ni Frankie at na nagnanais na iligtas sila, at nabigyan ng time stop ability. Bilang bayad sa pagdukot sa kanya, nangako si Geno na bubuhayin ang kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, si Hanzo ay nagda-double cross sa kanya sa labas at pinalibutan siya ng mga armadong sundalo. Samantala, pabalik sa Izumo, ginagamit ni Elisa ang kanyang kakayahan upang mahulaan ang susunod na galaw ng kalaban at sinabi ang lokasyon ng Izanagi Shrine. Aalis na sana si Eugene pero pinigilan siya ng iba. Pinipilit nilang ipaliwanag na decoy lang si Sika para makapunta si Eugene mismo, pero walang pakialam si Eugene. Inilabas niya ang kanyang mga binding sa grupo ng 10 at ipinahayag na ang kanilang negosyo na magkasama ay tapos na. Bumalik sa yate, binalaan ni Sika si Kirana na hindi magkakatotoo ang kanyang paghihiganti. Masayang masasawi si Eugene para iligtas ang kapatid niya. Sinabi niya sa kanya na kung talagang gusto niyang saktan si Eugene, dapat ay saktan na lang ni Kirana si Sika tulad ng ginawa niya noon. Samantala, tinutulungan ni Sanden si Eugene na pumunta sa Isagi Shrine. Tinanong siya ni Sanden kung bakit sinusubukan niyang iligtas si Sika, na masasawi pa rin sa loob ng 6 na buwan, at sinimulan siyang pahirapan ni Eugene bilang tugon. Pagdating nila sa Isagi Shrine, nakita nila ang isang malaking hiwa sa lupa at isang tinadtad na priestess. Bumalik sa base, nakita ni Kirigi na kakaiba kung bakit ang Izanagi Shrine ay bahagi ng plot ni Geno. Sa yate, sinusubukan ni Frankie na makaligtas sa mga sundalo ni Hanzo nang makialam si Sika. Teka, nakakapaglakad pala ang babaeng ito, at hinahayaan lang niyang itulak siya ng lahat sa wheelchair. Ngayon siya ay parang isang girl boss at nakipag-deal si Sika kay Frankie. Magbabanta siya na tatapusin ang sarili kapag nasawi si Frankie, at bilang kapalit, si Frankie ang gaganap bilang bodyguard niya. Magkasama, maaari silang makipagkita kay Geno at makipag-deal sa kanya sa halip. Kasama si Kirana, naabutan ni Frankie si Sika. Sa lahat ng kasalukuyang nangyayari, ipinaliwanag nila kung paano ang kanyang ama kay Geno, at siya ay kasalukuyang Vice Director ng Unpublic Safety Division. Mahirap paniwalaan ito ni Sika dahil naaalala niya ang pagkasawi ng kanyang ama. Gayunpaman, napagtanto din niya na hindi ito makatuwiran dahil wala siya roon upang masaksihan ito. Samantala, si Kirigi at ang iba pang miyembro ng grupo ng 10 Orders ay malapit na sa plano ni Geno. Batay sa lokasyon ng mga nasawi na mga priestess at sa mga shrine ng iba pang mga buhay, ang 5 lungsod ay bumubuo ng isang reverse pentagram. Bukod pa riyan, mayroon ding ley line na nagdudugtong sa Mount Fuji sa Izumo. Naaalala ni Kirigi na ang isang aspeto ng kanilang pananaliksik sa nakaraan ay ang paggamit ng espiritual na enerhiya at mga ley line. Batay sa reverse pentagram at sa ley line na naghahati dito, hinala ni Kirigi na si Geno ay gumagawa ng napakalaking natural-made vein coil, ang teknolohiya sa likod ng conversion ng willpower sa enerhiya. Mukhang sinusubukan ni Geno na magbukas ng gate kung saan, at pareho ang mga anak niya, sina Eugene at Sika, ang susi sa kabuuan nito. Sa Osaka City, dinala ni Hanzo si Sika at ang kanyang entourage sa isang hotel kung saan sila magkikita ni Geno. Magkasama nilang iaanunsyo kung paano naging sanhi ng Great Destruction si Eugene. Pagkaalis ni Hanzo, sinubukan ni Sika na makipag-ugnayan sa labas ng mundo gamit ang telepono, ngunit nalaman niya na ang lahat ng kanilang koneksyon ay winakasin. Sinusubukan pa nga niyang manghiram ng phone sa front desk, pero yung pinahiram nila ay walang SIM. Mayroon siyang plano kung paano niya maililigtas ang kanyang kapatid, ngunit ang kailangan niya ay isang paraan upang maipatupad ito. Habang naghahapunan, tinanong ni Sika si Kirana kung papayag ba siyang magsanay ng kanyang mga debate sa kanya upang maghanda para sa kanilang nalalapit na pagpupulong. Nagpa siya din siyang i-record ito para pakinggan mamaya.
Pagkatapos ay tinalakay nila ang paksa tungkol sa kung paano ang tunay na tao sa likod ng Great Destruction ay hindi si Eugene, ngunit si Geno. Makalipas ang ilang oras, pumunta sila sa meeting place. Alam ni Sika na kapag nakipagkita siya sa kanila ng pribado, malamang na ibabaluktot ni Hanzo ang kanilang pag-uusap para gawing masamang tao si Eugene. Para labanan ito, palihim niyang tinawagan ang press sa buong bansa para lumahok sa kanilang pagpupulong. Nagulat si Hanzo, at tinanong siya kung paano niya ito ginawa nang matiyak niyang naputol ang lahat ng koneksyon sa labas sa hotel. Inihayag ni Kirana na ipinadala lang talaga ni Sika ang pisikal na record ng kanilang pag-uusap sa press gamit ang isang makalumang bike messenger. Sa kabila ng lahat ng mga taong ito, nakangiting dumaan sa kanila si Geno at binati ang kanyang anak. Nang makita siya, napagtanto ni Sika na hindi si Geno ang ama mula sa kanyang mga alaala. Gayunpaman, yakap-yakap pa rin siya ni Geno na parang anak niya at may ibinubulong sa kanya. Tumalikod si Sika, ngunit humingi lang ng tawad si Geno sa pagiging absent na ama sa loob ng 10 taon, malamang naligaw siya sa pagbili ng gatas. Tinawag siya ni Sika dahil sa pagpapanggap niyang ama niya, at ibinalita sa press ang katotohanan tungkol sa research agency ni Geno. Plano niyang ibunyag ang lahat para mailipat ang galit ng mundo mula kay Eugene tungo kay Geno. Sa kanilang sasakyan, si Kiragi at ang iba ay nanonood ng live broadcast ng pagkikita ni Sika at Geno. Alam ni Kiragi na kapag nakita ang broadcast, tiyak na susubukan ni Eugene na pumunta sa pulong. Pagkatapos ay inutusan niya si Nor Akami na bantayan ang huling priestess. Ipinadala rin niya ang rock god na si Yamaguchi upang protektahan ang priestess ng Mount Ibuki. Samantala, sila ni Elisa ay pupunta sa Osaka. Ang bawat mamamayan sa Japan ay nanunood din ng live na broadcast, at nagsisimula silang magalit kay Geno. Inamin pa ni Geno na sila talaga ang lumikha ng mga order, ngunit ipinunto na si Eugene pa rin ang pumaslang ng milyon-milyong tao. Sa lubos na pagkalito ni Sika, sumang-ayon siya sa kanya. Sumasang-ayon din siya na si Eugene ay nagdeklara ng isang malayang bansa at ngayon ay nakikipagdigma laban sa mundo. Nataranta si Sika pero lumalabas sa bibig niya ang mga salita na balak tumapos muli ni Eugene, at pinipigilan lang siya ni Geno. Lingid sa kanyang kaalaman, talagang na-mind-controlled na pala siya ni Geno nang may ibinulong ito sa kanya. Itong buong pagpupulong at talakayan ay lahat ng plano ni Geno. Ang mga mamamayang nanonood ng live na broadcast ay nagre-rally ngayon at hinihiling ang pagkasawi ni Eugene. Napagtanto ni Kiragi na si Geno ay nagbabalak na gamitin ang galit ng mga tao upang pasiglahin ang mga leyline. Samantala, sa wakas ay nakarating si Eugene sa Osaka at agad na nahuli si Momotaro. Habang ginagamit pa ni Geno ang kanyang hypnosis para dukotin si Sika, nakatagpo ni Eugene si Jane B na nakabantay. Bago makaatake si Jane B, ginamit ni Sanden ang kanyang kakayahan para magbukas ng portal at hinayaan silang makalagpas sa kanya. Balak talaga ni Eugene na akitin na lang si Jane B palayo sa building para hindi na nila ito kalabanin. Aalis na sana si Geno kasama si Sika pero parehong hamarang sina Frankie at Kirana. Sinubukan ni Hanzo na ipagtanggol siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kasanayan sa dominasyon, ngunit agad na binyantaan ni Kirana na tatapusin siya. Gayunpaman, ipinatawag lamang ni Geno ang kanyang sariling avatar. Nakasakay sa elevator si Eugene at nang bumukas ito, mabilis niyang nasaksihan si Sika sa mga bisig ni Geno. Na-trigger si Eugene, at sinubukan ng magkapatid na abutin ang isa't isa. Sa isang kisap mata, hiniwa ang kamay at paa ni Eugene, hindi lang siya, kundi ang buong gusali ay nahahati sa kalahati ng dimensional na espada ni Jane B na nakatayo sa labas. Ang taong ito ay malamang na humahasa ng kanyang espada araw-araw. Nayanig ang buong gusali, at napasigaw si Sika nang makita ang mga sugat ni Eugene. Casual na binata siya ni Geno at niyaya siyang sumama sa kanilang panig. Nagsimula siyang magsalaysay kung paano, 10 taon na ang nakalilipas, ginamit niya si Sika para buksan ang gate ngunit sa huli ay nabigo. Ngayon, pinaplano niyang gamitin ang buong puwersa ng buhay nito para i-unlock itong muli. Si Geno ay hindi mananalo ng tatay ng taon anumang oras sa lalong madaling panahon. Siyempre, mahalagang bahagi pa rin ng kanyang plano si Eugene. Hiniling ni Sika sa kanyang kapatid na umatras na lang at mamuhay sa kanyang buhay dahil sumusuko na ito sa kanya. Nadurog nito ang puso ni Eugene, at nagsimula siyang magsikand-gising sa kanyang sarili. Gayunpaman, natatandaan niyang hindi niya kailangan ng dahilan para iligtas si Sika at muling tumayo.
Napansin ni Jinbi ang determinasyon ni Eugene at humingi ng permiso kay Jeno na labanan siya. Nakita niya kung paano ginagamit ngayon ni Eugene ang kanyang paghahangad para igalaw ang kanyang naputol na mga paa, at nakuha niya ang kanyang paggalang. Pumayag si Jeno, at mabilis na kumilos si Jinbi para umatake. Samantala, ina-activate ni Eugene ang kanyang kapangyarihan para utusan si Momotaro na lumikha ng mga ogres. Nagtataka si Jinbi kung gagamitin ba niya ang mga ogres bilang isang meat shield, ngunit ang kanyang mga inaasahan ay nalampasan ng si Eugene sa halip ay nagsimulang manguna sa pagsugod. Ang kanyang sorpresa ay nagdulot sa kanya ng ilang segundo, na nagbibigay daan kay Eugene na makalapit. Sa hanay na ito, hindi nagkaroon ng bisa ang dimensional na espada, at hinampes ni Eugene ang kanyang kamao sa mukha ni Jinbi. Tumayo si Jinbi, ngunit bago sila muling maglaban, inanunsyo ni Jeno na ito ay isang draw. Kinikilala niya ang pagnanais ni Eugene at sinabi sa kanya na kung gusto niyang mapasaya si Secret dapat niya itong sundin. Makalipas ang ilang segundo, gumuho ang buong gusali. Nagising si Eugene at nakitang gumaling na ang kanyang sarili, ngunit nakaposas. Nagpapakita si Elisa at ipinaliwanag na pinagaling siya ni Kirigi. Kasalukuyan silang nagtatago sa isang ligtas na bahay, at ang iba pang mga miyembro ng grupo ng Ten Orders ay nagsasagawa ng pagsalakay sa punong tanggapan ni Jeno. Gusto ni Eugene na sumali sa kanila, ngunit inutusan ni Kirigi si Elisa na pigilan si Eugene. Kaya, itinulak siya ni Elisa sa kama at kinis siya. Ibinalita na ang isang gusali sa Osaka ay gumuho pagkatapos na hatiin sa kalahati at nagdulot ng daan-daang pagkasawi, at ang salarin, nakuha ng mga CCTV camera si Eugene na tumatakbo patungo sa gusali bago nangyari ang insidente. Inihayag pa ng punong ministro na si Eugene ay ang tulisan na naging sanhi ng pagkawasak. Samantala, si Eugene ay nakaposas sa kama habang sinusubukang baguhin ng isang babae ang kanyang katayuan mula sa isang tol-una na lalaki sa isang alpha male. Sa ibang lokasyon, pinangunahan ni Kirigi ang grupo sa kanilang pagkubkob sa punong tanggapan ni Jeno. Iniulat ni Norakami na matagumpay niyang nakuha ang isa sa mga priestess. Nangangahulugan ito na matagumpay nilang itinigil ang paglikha ng reverse pentagram. Tumawag din si Yamaguchi, ipinaalam sa kanila na ang priestess sa kanyang lokasyon ay ligtas din. Sa mga lungsod, ang patuloy na paninirang puri ng media laban kay Eugene ay nagpapataas ng galit ng mga tao sa ating bida. Unti-unting hinahatak ang kanilang mga emosyon sa gate, habang si Eugene ay abala pa rin sa pagpigil kay Elisa na pabuksan siya ng sariling heavenly gate. Napansin ni Elisa na umiiyak si Eugene, at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano mali ang kanyang ginagawa. Paliwanag ni Eugene, dati ay stepsister lang ang tingin niya kay Seiko pero habang tumatagal, naging pamilya na sila, at sila na lang ang natitira sa bawat isa sa kanila. Nang marinig ito, inalis ni Elisa si Eugene mula sa kanyang mga poses at tinanong siya kung bakit hindi niya itinuturing na pamilya si Jeno. Sinusubukan ni Eugene na ipaliwanag kung paanong peke si Jeno, ngunit ipinakita sa kanya ni Elisa ang larawan ng pamilya nila na nakita nila sa lab ni Jeno. Malinaw na ipinapakita nito na si Jeno ang tunay nilang ama. Alam ito ni Elisa dahil isa siya sa mga naging eksperimento ni Jeno. Napaatras si Eugene, at sumasakit ang kanyang ulo habang pinipilit ang sarili na alalahanin kung ano ang totoo. Siya ang nagdulot ng malaking pagkawasak na pumaslang sa kanyang ama, ngunit totoo pa rin ba iyon? Biglang napansin ni Elisa ang isang avatar na nakakapit sa ulo ni Eugene. Pagkatapos ay nagpakita si Dahlia at inulit kay Eugene kung ano ang sinasabi niya noon pa man, mali niyang naaalala ang nakaraan. Bumalik sa larangan ng digmaan, ang grupo ng Ten Orders ay nagpapatawag ng kanilang mga tangke, sundalo, at eroplano sa pag-atake sa base. Nagpanik si Hanzo pero si Jeno ay napakakalmado peren na nasa tabi niya. Samantala, sinusubukan ni Minama na makalusot sa base gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakatagpo siya ng isang miyembro ng PS6 na may kapangyarihang baguhin ang kanyang 5 pandama. Sa loob pa ng base, sa isang selda ng kulungan, si Kirana ay nakaposa sa dingding kasama si Seika sa harap niya. Sinusubukan pa rin ni Kirana na makatakas mula sa kanyang mga tanikala, ngunit tinanong siya ni Seika kung kaya niyang tapusin si Eugene. Pareho silang may mga simbolo sa kanilang mga mata na nagpapahiwatig na sila ay nasa ilalim ng hypnosis ni Jeno. Dumating si Jeno at pinunta si Seika sa labas. Bago siya umalis, sinabi ni Seika kay Kirana na hindi niya kayang tapusin si Eugene dahil sa kanya lang si Eugene.
Dinala ni Geno si Sika sa isang napakalaking Golden Gate. Parang pamilyar kay Sika ang gate, ngunit hindi niya maalala kung saan. Si Geno ay nagsimulang magmonolog tulad ng isang kontrabida sa isang pelikula. Ipinaliwanag niya kung paano palaging nabigo ang kanyang pananaliksik sa nakaraan, ngunit isang araw ay ipinaalala sa kanya ni Eugene na ginagawa nila ang pagsasaliksik upang makatulong na pagalingin ang sakit ni Sika. Mula sa sandaling iyon, nakatuon lamang si Geno sa kanyang pananaliksik at tinalikuran ang lahat. Pagkatapos isang araw, isang boses sa loob ng kanyang ulo ang tumulong sa kanya na lumikha ng teorya ng gate. Habang nasa mundong ito, ang ating mga pisikal na katawan ay nangingibabaw sa ating isipan. Mayroong isa pang mundo kung saan ang pag-iisip ay nangingibabaw sa pisikal na mundo. Habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik tungkol sa mental to energy conversion, lumapit si Geno sa babaeng nakatira sa mental world. Ang hiling ni Sika ay ang kapangyarihan ng pagbubukas ng gate at naging dahilan upang malikha ang mga orders. Samantala, pabalik sa kulungan, sinira ni Kirana ang kanyang kamay upang makalusot sa kanyang mga tanikala. Buti na lang kaya niyang pagalingin ang mga iyon sa isang iglap. Sa tarangkahan, si Sika ay nauutol sa katotohanang siya ang dahilan ng malaking pagkawasak. Isinalaysay pa ni Geno na si Sika ang unang taong nakakuha ng kapangyarihan. Sa kasamaang palad, naging sanhi ito ng pagkasira ng gate. Kaya, si Sika ang tanging tao na makakarating sa gate at makontak ang babae sa kabilang panig. Sa labas ng mundo, si Yamaguchi, ang rock god, ay nagmamaneho kasama ng priestess nang biglang humarang sa kanyang daraanan ng isang maliwanag na ilaw. Kay Sika, nagpapakita din ang isang maliit na avatar sa ibabaw ng kanyang ulo, na pinipigilan ang kanyang mga alaala. Pinandilatan ni Geno ang avatar ng may galit at ginamit ang kanyang orders para pilitin si Sika na makaalala. Makalipas ang ilang segundo, unti-unting naalala ni Sika ang lahat. Ngumiti si Geno sa tagumpay, ngunit nagpakita si Kirana kasama ang kanyang katana. Bago niya ito maputol sa kalahati, hinaranggan siya ng avatar ni Geno at tinaboy siya. Samantala, sinubukan ni Norakami na gumapang palayo sa pagkawasak sa likod niya. Naputol ng dimensional na espada ni Jinbe ang kanyang motorsiklo at ang priestess na kanyang binabantayan. Sa panig ni Yamaguchi, ang priestess ay nahati din sa kalahati. Ngayon ang reverse pentagram ay kumpleto na. Ang iba pang mga miyembro ng grupo ng 10 Orders ay hindi rin makakapasok sa base dahil sa kakayahan ng miyembro ng PS6 na baguhin ang pakiramdam. Hindi man lang nila mailigtas si Minama. Tatapusin na sana siya nang magpakita si Eugene, nahulog mula sa langit. Ginamit niya ang kanyang order para manipulahin ang gravity at tumalon mula sa Osaka. Pagkatapos ay ginamit ni Eugene ang kanyang orders para masira ang bubong at mahulog ng direkta sa ibabaw ng miyembro ng PS6 na nagligtas kay Minama mula sa kasawian. Nahanap ni Eugene si Sika sa isang kabaong sa tabi ng gate. Binati siya ni Geno at ipinaliwanag na pumayag na si Sika na makipagtulungan. Sinabi rin ni Geno kay Eugene na ang gusto lang niya ay buksan ang gate, at sa gayon ay pagbibigyan ang lahat ng gusto nito. Sa kasalukuyan, gumaganap lamang si Dahlia bilang isang relay transfer sa pagitan ng dalawang mundo. Sinusubukan ni Eugene na ituro na ang pagbubukas nito ay walang kapararakan dahil maaaring may dalawang magkasalungat na hiling. Gayunpaman, nagsalita si Dahlia at ipinaliwanag na nangangahulugan lamang iyon ng dalawang universo na mabubuo. Pagkatapos ay pinayagan niya si Eugene na tumingin sa isang universo kung saan ipinagkaloob ang kanyang hiling, at namumuhay siya ng masayang buhay kasama si Sika. Ipinaliwanag ni Dahlia na ang kagustuhan ng bawat isip ay lilikha lamang ng isa pang universo para sa kanila, at ang walang katapusang universo na ito ay ang mental na mundo. Sinubukan ni Geno na ipaliwanag kay Eugene na ito ay magiging isang utopia para sa lahat, ngunit nakikipagtalo pa rin si Eugene. Tinutukoy niya na ang mga hangarin ay nagbibigay lamang ng kaligayahan dahil mahirap itong tuparin. Kung maaari lamang nilang hilingin ang anumang bagay at ito ay agad na ipinagkaloob, ang tunay na kaligayahan ay hindi umiiral. Nais man niyang gumaling si Sika, hindi totoo ang Sika na iyon. Si Geno ay nakikiusap sa kanya na muling isaalang-alang ito, dahil ang kanyang kapangyarihan ng dominasyon ay isang susi sa tarangkahan. Hindi kumikibo si Eugene. Siya ang kontrabida sa mundong ito, at si Sika lang ang inaalala niya. Ginaisang niya ito at sinubukang umalis. Gayunpaman, inatake ni Sika si Eugene at ipinaliwanag na hindi siya ang tunay na sanhi ng malaking pagkawasak kundi siya.
Si Sika ay nagsimulang mag-hallucinate ng iba't ibang alaala mula sa kanyang nakaraan, ngunit ang bawat isa sa kanyang mga alaala ay kumukupas habang naaalala niya na ang mga ito ay peking lahat. Ang tanging natatandaan lang niya ay nahihiyang niregaluhan siya ng kanyang kuya ng isang kwintas noong kanyang kaarawan. Nagsisimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang inaalala ang lahat ng pinagdaanan nila ng kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, sinasabi ni Sika sa kanyang kapatid na mahal niya ito at pagkatapos ay tinusok siya sa katawan. Samantala, ipinaalam din ni Dahlia kay Eugene na lahat ng kanyang alaala ay mali. Ang maliit na avatar na nakakabit sa kanyang ulo ay patuloy na pinipigilan ang kanyang mga alaala. Iginiit ng iba na si Sika ang naging sanhi ng malaking pagkawasak ngunit buong pusong naniniwala si Eugene na siya ang gumawa nito. Ang kanyang ama si Geno, pagkatapos ay gumamit ng kanyang order para pilitin na i-unlock ang kanyang mga alaala at para maalala niya ang hiling ni Sika. Nag-flashback ang kanyang isip 10 taon na ang nakakaraan. Mga bata pa sila nang hilingin ni Sika ang isang mundo kung saan ang kanilang buong pamilya ay magkakasama magpakailanman. Ang kanyang inosenteng hiling ang nagbukas ng gate, ngunit nagbunga ito ng isang malaking kapangyarihan na hindi makontrol ng batang si Sika. Ang mundo ay nawasak sa halip, at sinisisi ni Sika ang kanyang sarili. Inaalo ni Eugene ang umiiyak niyang kapatid, kaya nang tanungin siya ni Dahlia kung ano ang hiling niya, nais ni Eugene na pasanin ang lahat ng kasalanan ni Sika. Tinatakan niya ang mga alaala niya at ng kanyang kapatid na babae at sa panahon ng proseso, ninakaw niya ang kapangyarihan ng dominasyon nito. Sa kasalukuyan, masisira ang avatar sa ulo ni Eugene kapag naaalala ang katotohanan. Inamin din ni Sika na siya talaga ang sum-heir sa mundo dahil ayaw niyang dumaan sa hiwalayan ang kanilang mga magulang. Kaya naman kailangan niyang managot at tulungan si Geno na matupad ang hiling ng lahat. Nagpapasalamat siya kay Eugene para sa mga masasayang alaala, ngunit ito ang kanyang magiging pagbabayad sala. Pinipigilan siya ni Eugene na umalis, ngunit nahuli na lang niya ang kwintas na ibinigay niya sa kanya noong mga nakaraang taon. Sinubukan ni Eugene na gamitin ang kanyang order upang pigilan siya sa pagsasakripisyo sa sarili, ngunit pinutol ni Sika ang kanyang kamay. Napabalikwas si Eugene sa sakit at bumagsak sa tubig sa ibaba. Pagkatapos ng ilang minuto, nagising siya at nakita niyang pinagaling siya ni Kirana. Narinig na ni Kirana ang lahat, at sinusubukan niyang kumbensihin siya na subukan pa ring iligtas si Sika. Sumuko na si Eugene, at umiyak si Kirana sa harapan niya. Humihingi siya ng paumanhin sa pagtatangkang tapusin siya para ipaghiganti ang kanyang mga magulang, na lumalabas na hindi siya ang naging sanhi ng Great Destruction. Para ipakita ang kanyang pagbabayad sala, kumuha siya ng bato at itinusok sa kanyang mata, ang lugar kung saan nakalagay ang mind control cell ni Geno. Pagkatapos ay hinampes niya si Eugene at pinakiusapan siyang mag-focus. Sumagot si Eugene na itinulak siya ni Sika palayo, ngunit itinuro ni Kirana na si Sika ay katulad niya 10 taon na ang nakakaraan. Sinisikap din niyang balikatan ang lahat ng kasalanan ng mag-isa. Kung talagang mahal niya ito, ipaglalaban niya ito. Ang sigla ay bumalik sa mga mata ni Eugene, at tinanong niya si Kirana kung maaari niya itong dominahin muli. Nagkiss sila, at ang kanilang hiling ay pinagsama sa kanilang dalawa na nagnanais na mapasaya si Sika. Samantala, unti-unting bumukas ang gate. Napakaliwanag nito kaya inalis nito ang lahat ng kulay sa screen. Sa wakas ay dumating si Kiragi at ang iba pang mga order sa pinangyarihan, at hinarap si Geno. Humakbang pasulong si Nobara at ibinalita na haharapin niya ito gamit ang kanyang order ng pagsira sa sarili. Sisirain na sana niya ang gate nang bigla siyang nanlamig. Sinubukan ni Minama na magpaputok ng kanyang light cannon, ngunit siya rin ay nagyelo. Tumabi si Frankie kay Geno at ginamit ang kanyang kakayahan sa paghinto ng oras. Pinaputok ni Kiragi ang kanyang baril, ngunit natigil din ang bala. Ginamit ni Frankie ang kanyang 3 beses na paghinto ng oras. Nagpapakita din si Jane B, ngunit bago siya maka-atake, nagpakita sina Eugene at Kirana sa isang gout ng apoy. Kasama ang kanilang mga order na pinagsama sinalakay ng dalawa si Jane B, na muling nag-regenerate ng mahiwa at sinuntok siya sa lupa. Pagkatapos ay hinarap ni Eugene si Geno, habang si Kirana ay nakaharap kay Frankie. Loyal pa rin si Frankie kay Geno dahil gusto niyang bumalik ang pamilya niya. Samantala, kinukumbinsi ni Geno si Eugene na ang Sika na mahal niya ay piniling isakripisyo ang sarili na. Gayunpaman, ipinunto ni Eugene na ginagawa lang ito ni Sika dahil naniniwala siya sa kanyang sarili na walang halaga.
Siya ay umiiyak para sa kanila, kaya kailangan nilang iligtas siya at hindi ang isa pang bersyon niya sa isang fantasyland. Iginiit ni Eugene na sinusubukan lang ni Geno na ayusin ang mga nakaraang pagkakamali kapag dapat niyang tanggapin na nabigo na siya. Sa wakas ay nanalo ang kanyang paghahangad laban kay Geno, at dumausdes ang kanyang kamao, na tumama sa mukha ni Geno. Samantala, nagpaputok ng isa pang bala sina Kiragi at Sanden kay Frankie. Dahil 3 beses na niyang ginamit ang oras na huminto, kailangan niyang pumili kung alin ang pakakawalan kung gusto niyang iligtas ang sarili. Sa kanilang pagtataka, pinili ni Frankie na isakripisyo ang kanyang sarili at i-freeze ang iba hanggat kaya niya. Nang tuluyan na siyang mapaslang ng bala, nagpatuloy ang natigil na bala at patungo na itong tumama kay Sika. Hinarang ito ni Geno gamit ang kanyang katawan at bumagsak. Nilapitan ni Eugene si Sika, ngunit sinabi nitong huli na ang lahat at aalis na siya. Ang malalaking mahahabang daliri ay umaabot sa labas ng gate. Ito ang babaeng nasa likod ng gate at ang pinagmulan ng lahat ng orders. Sinusubukan ng lahat na pigilan ang mga daliri sa kanilang mga order, ngunit walang gumagana. Ang Diyos ay higit sa lahat. Ang daliri ay dumapo sa lupa, at ang kulay ay dumadaloy sa lupa. Sa lalong madaling panahon, ang hiling ng lahat ay maibibigay. Bumaba si Norakami mula sa langit at sinubukang gamitin ang kanyang pulverize order sa daliri, ngunit ang daliri ay gumagamit ng Uno reverse card, sa halip ay pinupulbose ang order ni Norakami. Dumating din si Yamaguchi at ginamit ang Rock God para itulak ang daliri. Sa sorpresa ng lahat, ito ay talagang gumana. Hula ni Kiragi na ito ay dahil ang Rock God ay binubuo ng mga sama ng loob ng mga tao. Sa kasamaang palad, ang daliri ay napakalakas pa rin. May napagtanto si Eugene, at tinawag niya si Dahlia. Pagkatapos ay hiniling niya kay Dahlia na i-unlock ang kanyang buong kapangyarihan mula lamang sa ika-10,000 bago sa totoong mode nito. Binalaan siya ni Dahlia na maaaring magdulot ito ng isa pang malaking pagkawasak, ngunit sigurado si Eugene na makokontrol niya ito. Kaya, itinaas ni Eugene ang kanyang kamay at inuutusan ang mundo na duminahin. Inutusan niya itong maging isang mundo kung saan maaaring maging masaya si Sika. Ang kulay ay kumakalat sa lahat ng dako, at sinisira ng kanyang avatar ang kamay na umaabot, itinulak ito pabalik sa gate. Unti-unting nawawala ang order na kumikinang sa kamay ni Eugene. Makalipas ang ilang buwan, na-adjust na ang lahat sa new normal. Ang ahensya ni Geno ang sinisisi sa lahat ng nangyari, at isa na lang sa mga biktima si Eugene. Ang pagsasara ng gate ay pinutol din ang kanilang pag-access sa mundo ng pag-iisip na tinatanggal ang lahat ng mga orders ng kanilang mga kapangyarihan. Nasa cafe sina Eugene, Kirana, at Elisa na naghihintay sa pagdating ni Sika. Tinatanong nila kay Eugene kung ano ang regalo niya sa 14th birthday ni Sika pero nakalimutan talaga ito ni Eugene. Kinakabahan siyang tumawa, at pagdating ni Sika, may naramdaman si Eugene sa kanyang bulsa. Kwintas iyon ni Sika, ang niregalo niya sa kanya sa nakalipas na mga taon.